Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2056, How Tragic. Munting Chen. Sigaw ng mga cultivator ng TNC, ang kanilang mga mukha ay kilabot at malungkot. Pareho silang nawala sina Prince Chen at Prince Yan. Sila ang naging pinakamatalinong kabataan sa kanilang dinastiya. Binalaan ni Lin Fang ang dinastiyang TNC, pinatay pa niya ang kanilang Holy Emperor. Gayunpaman, nagpa siya silang pumunta pa rin. Kaya naman pinili ni Lin Fang na patayin muna si Prince Chen. Ang kanyang sinaunang holy technique ay sapat na upang patayin si Prinsipe Yan, kaya syempre sapat na rin ang mga ito para patayin si Prinsipe Chen. Ang kanyang chi ay patuloy na umaaligid sa kanya. Ang mga Holy Spirit ay lumitaw at pinagsama sa kanyang katawan, ang mga Holy Mark ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, naglabas siya ng isang matalim na sandata na chi, at pinalapot din ang sinaunang lakas. Ang pinagsamang chi ay nagsimulang mabuo ng hindi maganda. Ang mga umaatake kay Lin Fang ay nagulat at nagsimulang manginig. Nakakabaliw ang bastos na ito. Ginamit muli ni Lin Fang ang kanyang ancient holy technique, at pinatay ang isa pang cultivator mula sa isang ancient clan. Nagpatuloy siya ng walang awa. Ang kanyang espada ay masyadong matalas, at ang kanyang mapang api na lakas ay hindi kapanipaniwala, kaya't hindi nila siya maibagsak. Naunawaan ng lahat na hindi lang lumalaban si Lin Fang, itinaya niya ang kanyang buhay. Sa bawat pag-atake niya, isinasapanganib niya ang kanyang buhay. Maaari siyang mamatay anumang oras. Gayunpaman, gumana ito, dahil nakapatay na siya ng 5 henyo. Ang mga miyembro ng dynasties at ancient holy clans lahat ay may baluktot na ekspresyon. 5 tao ang napatay ni Lin Fang. Basang-basa na ng dugo ang damit niya. Mukha siyang Diyos ng kamatayan. Nabaling ang tingin niya kay Ji Chang. 3 henyo ang naiwan. Suo Qing, ang Holy Jade Princess, at Ji Chang. Hindi madaling patayin si Lin Fang. Gayun din, ang pagpatay sa mga taong iyon ay magiging napakahirap. Si Zuo Qing ay may Diamond Indestructible King-type body, ang kanyang depensa ay hindi kapanipaniwala, si Ji Chang ay may kanyang lihim na pamamaraan, at ang Holy Jade Princess ay tila kinokontrol ang mga ilusyon. Sa sandaling iyon, nakatitig sila kay Lin Fang. Siya ay umuubo ng dugo, at mukhang ganap na baliw. Wala na siyang pakialam, handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sabay tayong umatake. Mukha siyang pagod. Sabi ni Zuo Qing. Ang mga silweta ng 3 cultivator ay kumikislap at itinapon nila ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Ang mga gintong ilaw ay kumikinang at bumaril patungo sa kanya. Isang espada ng Holy Spirit ang lumitaw sa harap ni Lin Fang na parang isang buhay na bagay. Sinimulan nitong putulin ang mga gintong ilaw. Mamatay. Malakas na sigaw ni Zuo Qing. Isang gintong sibat ang lumitaw at bumaril sa kalangitan na parang kidlat. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang gininto ang kaldero at hinarap si Lin Fang. Sinalakay din ng Holy Jade Princess, binaka siya ng mga ilusyon. Gayunpaman, ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at sumuntok lamang sa kanyang direksyon, ang kanyang layunin sa kamatayan ay naging buhawi. Kasabay nito ang paggalaw ng kanyang Nihility Sword patungo sa kanilang 3. Tumakbo si Ji Chang patungo kay Lin Fang. Sa bawat hakbang, sumasabog ang lupa. Lumitaw ang mga bitak sa paligid niya, ang mga Saiyan Dragons na galit na umuungal, at sinusubukang limunin si Lin Fang. Gayunpaman, si Lin Fang ay naging maraming silweta at biglang umatras. Hindi nila alam kung alin ang tunay. Sira. Malamig na sigaw ni Zuo Qing. Pinawi ng mga gintong ilaw ang kalangitan. Patuloy nilang sinisira ang mga silwete ni Lin Fang ng sunod-sunod. Ayaw nilang bigyan siya ng kahit isang pagkakataon. Ang mga Holy Spirit ay bumalik sa katawan ni Lin Fang, at naglabas siya ng sky-absorbing cosmic energies. Kasabay nito, muling lumitaw ang kanyang matalas na sandata na si Qi. Si Zuo Qing at ang 2 iba pa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Si Lin Fang ay nasugatan, at nakakapagtaka, gusto niyang maging espada muli, siguradong baliw siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin natin siya. Mahinang sabi ni Ji Chang. Si Lin Fang ay naging isang espada at nagmaneho kay Ji Chang. Tumigil ka, sigaw ni Ji Chang, nagpakawala ng mas mapanirang lakas na gumalaw patungo sa dambuhalang espada sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Sa kanyang likuran, lumitaw ang Saiyan Dragon Totem sa isang kumikinang na display. Si Zuo Qing at ang Holy Jade Princess ay hindi rin nagaksaya ng oras, na inatake ang dambuhalang espada ng kasing lakas ng kanilang makakaya. Gayunpaman, ang dambuhalang espada ay tumagos sa lahat ng kanilang mga pag-atake at nagpatuloy patungo kay Ji Chang. Ang dambuhalang espada ay sumipol ng galit, kailangan nitong patayin si Ji Chang. Si Ji Chang ay umungal sa galit, ang kanyang Saiyan Dragon Totem ay bumalik sa kanyang katawan at siya ay naging Saiyan Dragon. Nang magbanggaan ang dambuhalang espada at mga Saiyan Dragon, parang huminto ang oras. Ang mga pagsabog at kulog ay kumalat, at ang shockwave ay sumabog sa lahat. Isang mapang-ipang lakas ang tumutulak laban sa Saiyan Dragon. Mamatay. Sigaw ni Zuo Qing, naging ginto. Dama pa siya sa harap ng dambuhalang espada at ang gintong enerhiya ay bumagsak sa dambuhalang espada. Ang dambuhalang espada ay nag-vibrate ng marahas, nahati ang espasyo sa paligid nito. Hindi mapalampas ng Jade Princess ang magandang pagkakataon. Maganda rin siyang gumalaw sa posisyon at inatake rin ang dambuhalang espada.
Nanginginig ang mga miyembro ng Holy Spirit Dynasty at Champion University. Ang pinagsamang pag-atake ay nakakatakot. Makaligtas kaya si Lin Feng? Nagpatuloy silang tatlo sa paghabol sa mga silweta na hindi nila nawasak. Isang malakas na hangin ang lumitaw sa paligid ni Zuo Qing, ngunit ang mga silweta ay nagpatuloy din sa pagtakas. Ang dambuhalang espada ay naglabas ng walang hanggan na lakas, na nagpabagsak sa isang Saiyan Dragon at dalawang tao. Sa espada, unti-unting lumitaw ang mga marka. Hindi. Nang makita iyon ni Meng Qing, kumirat ang kanyang puso. Kung mabali ang espada, mamamatay si Lin Feng. Sa likod ni Zuo Qing, isa sa mga clone ni Lin Feng ang biglang naglabas ng mapang ipang mga enerhiya. Itinaas niya ang kanyang kamao at hinampas ang ulo ni Zuo Qing. O hindi. Namutla ang mukha ni Zuo Qing. Naglabas siya ng mas maraming gininto ang enerhiya para protektahan ang sarili. Hindi lang siya. Namutla din ang mukha ng Holy Jade Princess. Nagsimula siyang tumakbo palayo, sinusubukang umiwas. Gayunpaman, ang dambuhalang espada ay naglabas ng higit pang presyon. Natakot sila nang bumagsak sa kanila ang bigat ng mundo. Ang layunin ni Lin Feng ay ang kanilang kabuoang pagkawasak. Ang kanyang nakakatakot na pisikal na lakas ay bumagsak sa gininto ang katawan. Ang mga ilaw ng demonyo ay sumabog at tumagos sa utak ni Zuo Qing. Nang inag ang ulo ni Zuo Qing sa impact. Ang Holy Jade Princess ay bumilis, siya ay hinahabol ng mga clone ni Lin Feng. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at nagsimulang magpanik. Isang death suntok ang lumitaw, mukhang hindi maiiwasan, hindi mapigilan, halos hindi niya makita ang pagdating nito. Tumama ang suntok sa kanya at tumalsik ang dugo. Isang nakakakilabot na espada na si Qi ang humiwas sa katawan ng Saiyan Dragon. Umungol ito ng desperadong habang tumalsik ang dugo at nabahiran ang dambuhalang espada. Ang dambuhalang katawan ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa bago bumalik kay Ji Chang. Ang layunin ng espada ay napunit sa kanyang katawan. Art. Galit na sigaw ni Zuo Qing. Inatake niya ang clone ni Lin Feng, ngunit ang clone ay bumalik sa napakalaking espada. Kasabay nito, ang Holy Jade Princess ay nababaliw habang tumatakbo siya patungo sa clone ni Lin Feng. Ang dambuhalang espada ay tumama kay Zuo Qing at sa Holy Jade Princess na naalis. Pareho silang bumagsak sa lupa, hindi na makatayo. Ang dambuhalang espada ay naging hindi gaanong nakasisilaw, bumalik muli sa Lin Feng. Bumagsak siya mula sa langit. Sa sandaling iyon, sa labas ng mundo ng yelo, nanatiling tahimik ang lahat. Walang sino man ang inaasahan na ito. Tunay na labanan iyon, itinaya ni Lin Feng ang kanyang buhay mula sa simula hanggang sa wakas. Siya ay naglalakad sa landas ng buhay at kamatayan, ngunit hindi siya immortal. Hindi tumayo ang apat na manlalaban. Umiiyak si Meng Qing. Bamulong siya. Kung mamatay siya, mamamatay din ako. Sumimangot ang Saint Emperor, at nagtanong si Shiju Lao Xian. Sapat na ba iyon? Sa sandaling iyon, ang lahat ay tumingin sa Snow Saint, na nakatitig sa mundo ng yelo. Bamantong hininga siya at sinabi, kung hindi siya mamamatay, sana ay madala mo siya sa Snow Clan sa loob ng 20 taon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Kumalat ang mga kaluskos sa hangin, nawala ang mundo ng yelo at sinabi niya sa iba pa niyang angkan. Tara na, paunti-unting bumabagsak ang mga snowflake mula sa langit nang mawala sila sa di kalayuan. Umiiyak pa rin si Meng Qing. Si Shiju Lao Xian, ang mga miyembro ng Zuo Clan, at ang iba pa ay inalis lahat ang kanilang mga tao. Dinala ni Mr. Xiao si Tang Yuyu kay Lin Feng at tiningnan si Lin Feng. Sinabi niya, ibabalik ko siya sa tribo. Sige, pumunta ka, sang-ayon ni Shiju Lao Xian, na ikinakaway ang kanyang kamay. Isang holy strength ang tumagos sa katawan ni Lin Feng para protektahan siya. Sabay-sabay na umalis si Mr. Xiao at ang mga miyembro ng Champion University. Mabilis na umalis ang lahat. Tinitigan ni Shiju Lao Xian ang natitirang mga tao ng malamig. Hindi sila inatake ni Shiju Lao Xian. Malutas ni Lin Feng ang kanyang mga problema ng mag-isa. Umaasa si Shiju Lao Xian na hindi siya bibigwi ni Lin Feng, gusto niyang dalhin siya sa Snow Clan 20 taon mula ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2057, Lin Zetian. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Chitian Holy Town. Lahat ay namangha. Hindi inakala ng karamihan na sasailalim si Lin Feng sa isa pang nakakatakot na labanan pagkatapos ng nakaraang pagkakataon ng hiram niya ang lakas ng Saint Emperor. At may dalawang Saint Emperor na nagpakita, hindi ka panipaniwala. Lahat ng tao sa Chitian Holy Town ay pinag-uusapan ang laban sa mga lansang. Kahit na ang mga makasaysayang labi ay hindi nakapukaw ng labis na pananabik. Ayon sa mga naroroon, ginamit ni Lin Feng ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang mga pinakatanyag na emperador ng rehiyon. Itinaya niya ang kanyang buhay at pumatay ng 5 tao. Narinig ko na rin yan. Sa huli, si Ji Chang, ang Holy Jade Princess, at si Zuo Qing ay nasugatan din. I wonder kung buhay pa ba sila. Baka patay na sila, nakakalungkot. Kung ganoon ang kaso, tiyak na mamamatay si Lin Feng. Ang ilang mga tao ay hindi naniniwala na si Lin Feng ay nakipaglaban sa 8 mga henyo. Iniisip nila na kailangan nilang labanan siya kapag nabunggo nila siya. Bukod dito, maraming mga tao ang nagsabi ng maraming iba't ibang mga bagay. Kumbinsido sila na kaya na ni Zuo Qing na makipagkompetensya kay Lin Feng ng mag-isa.
Ayon sa kanila, hindi ganoon kitakat si Linfang. Gayunpaman, si Linfang ay nagiging mas sikat sa buong rehiyon. Nagsimulang makalimutan ng mga tao ang tungkol sa makasaysayang labi sa mundo ng santo. Wala nang nakarinig tungkol kay Linfang, hindi na siya nagpakita sa labas ng mundo. Sa holy country ng Chitian, ang dinastiyang TNC, ang sinaunang dinastiyang Jade, at ang iba pa ay inisip na bumagsak si Linfang sa laban ng iyon. Nagpatuloy ang pagsikat ng mga henyo sa 18 lungsod ng Dark Knight region. Lalong sumikat si Chu Chunkyu. Napatay niya ang isang Great Emperor, at ang Great Emperor na iyon ay dating nasa nangungunang 10 ng Imperial Rankang list noong araw. Si Chu Chunkyu ay isa ng pinakamahusay na cultivator ng Holy City, una sa Imperial Rankang list. Kasabay nito, patuloy din ang pagtaas ng mga taong nasa top 10. Pagkatapos ng lahat, maraming oras ang lumipas mula noong araw ng Pathfinder. Nagsimula ring umangat ang ilan pang mga tao. Langyan ng World Clan, Hao Qingli ng Champion University, Jian Mang, at iba pa. Lahat sila ay tinuturing na nakasisilaw na cultivator. Si Tian Tai ay sikat din, na maraming henyo. Mas madali para sa kanila na makahanap ng mga henyo mula noong sila ay nasa Champion University, at sila ay nagiging mas sikat. Matagal na nilang nalampasan ang Ji-Chang's Club. Ang mga pangunahing disipulo ni Tian Tai ay napakalakas. Ang Champion University ay nagre-recruit ng mga pinakatanyag na cultivator sa rehiyon, ngunit lahat sila ay ninanakaw ni Tian Tai. Alam ng lahat ng tao sa Champion University ang isang pangalan, kahit na hindi pa nila nakita ang tao, dahil siya ang dating pinakanakakasilaw na cultivator ng Tian Tai. Si Linfang, nasaan siya? Ang Snow Clan ay isang magandang lugar. Ang Snow ay patuloy na bumabagsak sa lahat ng oras doon. Marami silang Snow Beast sa clan. Ang mga matatanda ng Snow Clan ay lahat ng iba't ibang mga hayop. Pinamunuan din ng pinakamalakas na lahi ng Niebe ang Snow Clan, kilala sila bilang Imperial Clan. Ang Imperial Clan ng henerasyong iyon ay hindi binubuo ng mga Snow Fox, kung hindi ay hindi na kailangang dumaan si Zhu Linglong sa gayong mga paghihirap. Ang dating Imperial Clan ay dating binubuo ng mga Snow Fox. Si Zhu Linglong ay hindi pinalayas dahil lamang sa manghuhula, ang mga dahilan ay mas komplikado. Ito ay dahil din sa kompetisyon na umiral sa pagitan ng iba't ibang lahi ng hayop sa loob ng angkan. Sa araw na iyon, isang 7 buwang gulang na sanggol ang nakatayo sa paanan ng isang 10,000 taong gulang na puno. Patuloy siyang gumagawa ng ingay dahil hindi siya makapagsalita, ngunit kaya niyang tumayo. Si Tian. Sabi ng isang matandang lalaki, nakangiti at hinahaplos ang ulo ng sanggol. Sa 5 buwan, mag-iisang taon ka na. Noong una, gusto kitang ialok sa Snow Clan kapag naging 2 ka na, ngunit pambihira ka na, kaya gagawin namin ito kapag naging 1 ka. Subukan mong sirain ang punong iyon. Kung nakita iyon ng mga miyembro ng Snow Clan, magseselos sila. Isang Saint Emperor ng Snow Clan ang nagtuturo ng bagong panganak na paglilinang. Paano hindi ka panipaniwala? At saka, hindi man lang puro dugo ng sanggol na iyon, hindi siya 100% mula sa Snow Clan. Naunawaan ng sanggol ang sinabi ng matanda, gumawa siya ng mga tunog at tila nasa sabik. Napaka-cute din niyang tingnan, malaki ang pisngi. Maraming babae ang may in love sa kanyang adult life. Sa sandaling iyon, tumingin ang sanggol sa puno at iniluwa si Chi. Ang Holy Celestial Strength ay lumitaw sa paligid niya at sumanib sa kanyang katawan. Puro Chi din ang hinihigop niya. Mukhang nagulat ang matanda. Sa pagsilang ng maliit na batang lalaki, ang Snow Clan ay nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa kung paano nila ito dapat itapon. Maraming tao ang gustong iwanan siya. Ngunit nang makita nilang kaya niyang makuha ang lahat ng uri ng purong Chi, ang mga miyembro ng Snow Clan ay namangha. Napagkasunduan nilang huwag ng pag-usapan ang tungkol sa kanyang ama. Kailangan din nilang pigilan siya sa madalas na pagkikita ng kanyang ina. Ang Snow Clan ang bahala sa kanyang pag-aaral. Sinuntok ng batang lalaki ang puno. Gayunpaman, mabilis na dumaan ang hangin, at naroon pa rin ang puno. Ang sanggol ay tumingin sa matanda sa isang kakaibang paraan, hindi nasisiyahan sa resulta. Tumawa ang matanda at hinaplos ang ulo ng sanggol. Tumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, pagkatapos ng seremonya, magsisimula kang magsanay ng tunay na paglilinang. Matagal mo nang hindi nakikita ang nanay mo, ihahatid na kita sa kanya. You must miss her, sabi ng matanda na nakatingin sa malayo at bamaantong hininga. Wala siyang magagawa tungkol doon, umayag ang Snow Clan na hindi sila magkikita ng madalas. Ang kanyang ina ay isang Snow Fox Queen sa Snow Clan, si Zhu Linglong. Naintindihan naman ng matanda na kahit tinuturuan siya ay marami pang ibang tao ang nanunood sa kanila. Dinala niya ang sanggol sa isang palasyo ng yelo. Nag-aalala siya sa napili niya. Ang Ice Vision ng Snow Clan. Ilang tao ang nang-ahas na magsanay ng paglilinang dito. Gayunpaman, pinili niya ang lugar na ito. Siya ay lubhang malakas. Siyempre, para sa kanya, ito ay isang magandang lugar. Linglong, narito si Zetian. Sabi ng matanda habang papasok siya sa palasyo ng yelo. Isang silweta ang kumikislap nang humarap ito sa kanya. Siya ay puti ng niebe at mukhang isang tunay na celestial na nilalang. Maliban sa kanyang galit, hindi naglakas loob na lumapit sa kanya ang matanda. Hindi siya mukhang maamo at malambot gaya noong kasama niya si Linfang. Gayunpaman, nang makita niya ang sanggol, bigla siyang ngumiti ng malawak.
20 taon. E ano ngayon? Maghihintay pa nga siya ng 200 taon kung kailangan niya. Tiyak na darating siya sa Snow Clan sa isang punto. Mayroon kang 2 oras. Sabi ng matanda, bago siya umalis. Zetian. Sabi ni Meng Qing, niyakap ang kanyang maliit na anak at hinalikan ang kanyang pisngi. Dinala niya si Lin Zetian sa kailaliman ng Palasyo ng Yelo, ang lugar na iyon ay pinakahiwalay sa iba pang bahagi ng mundo. Ina. Sabi ni Zetian. Kung may ibang nakarinig sa kanya, sila mangha. Sa labas ng mundo, hindi nagsasalita si Zetian, iniisip ng mga tao na hindi pa niya. Lin Zetian, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Tanong ni Meng Qing sa sanggol. Seryoso ang itsura niya. Tumanggo si Zetian at sinabing, nakikinig lang ako sa iyo. Hindi ako nakikinig sa kanila. Ang pangalan ko ay Lin. Ang pangalan ng aking ama ay Lin Fang. Ako si Lin Zetian, hindi ako si Zhu Zetian. Pinili ng aking ama ang aking pangalan. Balang araw, magiging nakakatakot akong cultivator, at aalis ako at isa-isama ko si Ina. Kung sino man sa angkan ang nakarinig noon, magagalit na sana sila. Kahit na minsan lang sa isang buwan makikilala ni Lin Zetian si Meng Qing, ang kanyang intuition ay nagpapahintulot sa kanya na maunawaan na si Meng Qing ay kanyang ina. Kaya naman, nakinig siya sa kanya at sa tuwing magkikita sila, sinasabi niya sa kanya ang mga bagay na iyon para ipakita sa kanya na naaalala niya. Simula ng kanyang kapanganakan, naalala niya ang kanyang pangalan, Lin Zetian, at ang pangalan ng kanyang ama, Lin Feng. Niyakap ni Meng Qing ang kanyang sanggol ng mahigpit at umiyak. Tumingin siya sa malayo at bumulong. Lin Feng, ito ang anak natin. Lin Feng, nasaan siya? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2058, Pagbabalik sa buhay. Sa labas ng Holy City, 2 tao ang nakahiga sa mga kama ng dayami. Sila ay isang gwapong lalaki at isang magandang babae, tulog pa rin kahit na matagal na. Para silang patay na mag-asawang imperial, na nakahiga sa tabi ng isa't isa. Gayunpaman, isang mahiwagang lakas ang lumutang sa kanilang paligid. Parang anumang oras ay maaaring sumabog. Sa di kalayuan, umuungol ang hangin. Isang silweta na kasing laki ng tore ang lumitaw. Tumingin siya sa 2 tao at kumunot ang noo. Mr. Xiao, hindi pa nagigising si Lin Feng at ang babae. Hindi pa sila tuluyang nakaka-recover, pero this year, madyay gising din sila. Sabi ni Mr. Xiao, sabay tingin sa dalawa. Siya ay isang makapangyarihang manggagamot. Lin Feng at Yu Yu ay hindi pa nagigising, ngunit alam ni Mr. Xiao na mangyayari ito maaga o huli. Sige, sana kapag nagising si Lin Feng, lalo siyang lumakas. Tumanggo si Tantay. Matapos ang nangyari kay Lin Feng, nabalitaan ito ni Tantay sa Champion University, at nagpa siya siyang pumunta sa tribo para tingnan si Lin Feng. Sinabi niya sa mga tao ng Champion University na hindi nila kailangang mag-alala tungkol kay Lin Feng. Lin Feng, sa Holy City, sinasabi ng mga tao na bumagsak ka na. Bilisan mo at gumising ka. Ipakita sa mga bastos na iyon na narito pa rin ang pinakamalakas na cultivator ng Champion University. Si Ji Chang ay isang piraso ng basura. Sabi ni Tantay. Si Lin Feng ay nawala sa loob ng isang buong taon. Si Ji Chang ay muling lumitaw 6 na buwan na ang nakakaraan. Kaya naman, muli siyang naging pinakamahusay na cultivator ng Champion University. Maraming tao sa Champion University ang naniniwalang bumagsak si Lin Feng. Hindi pa siya nakabalik sa Holy City mula noong labanan. Isang nakakatakot na chi ang biglang lumabas sa katawan ni Lin Feng, mabilis na lumakas. Isang hangin ng cosmic energies ang lumitaw sa paligid niya. Ha? Nagulat si Mr. Xiao, ano ang nangyayari? Nagulat din si Tantay at nagtanong. Mr. Xiao, madyay gising na ba si Lin Feng? Hindi ko alam. Sa tuwing may lumalabas na hibla ng lakas mula sa kanyang katawan, iniisip ko na baka magising siya, ngunit hindi. Sabi ni Mr. Xiao. Na-intriga siya. Nang marinig ni Tantay si Mr. Xiao, sumimangot siya. Ngunit pagkatapos na maging buhawi ang mga cosmic energies na iyon, gamaan ang loob ni Tantay, ito ay isang magandang bagay. Sa sandaling iyon, isa pang misteryosong lakas ang lumitaw. Maraming ilaw ang kumikinang sa kanyang paligid, isang kamanghamanghang tanawin. Lahat ng uri ng lakas. Si Lin Feng ay parang naliligo sa Milky Way. Ito ay lubhang kakaiba. Alam ni Lin Feng na may kaugnayan siya sa lahat ng uri ng lakas, kaya't napagpasyahan niyang mag-aral ng ilang uri ng abstruse energies. Ginawa niyang cosmic energies ang kanyang abstruse energies. Pagkatapos, nakuha ni Lin Feng ang Heavenly Grace Godly Wood at ginamit ito ng husto. Kung gusto niya, maaari niyang pag-aralan ang lahat ng uri ng cosmic energies. Ngunit iyon ay masyadong matagal, kaya siya ay hindi. Mas gusto ni Lin Feng na tumuon sa iilan. Ngunit ang kanyang pagkakaugnay ay hindi kapani-paniwala. Ikanaway ni Lin Feng ang kanyang kamay, at ang cosmic energies ay namuo sa kanyang kamay, naging isang light beam at pagkatapos ay naging isang ipoypo. Ang ipoypo na iyon ay naglalaman ng lahat ng uri ng lakas. Sila ay nagsasama-sama, kaunti pa at sila ay magiging perpektong pagkakasundo sa aking daw. Bulong ni Lin Feng. Noon, medyo nakita na niya ang misteryosong lakas na iyon, ngunit hindi pa iyon sapat. Isang hakbang pa, daw, aking daw. Sabi ni Lin Feng sa kanyang sarili. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nawala ang mga bituin.
Nagkalat din ang kanyang cosmic energies. Gising na siya. Kumikislap ang mga mata ni na Mr. Xiao at Tantay. Sa wakas, gising na si Lin Feng. Nasaan ako? Tanong ni Lin Feng, biglang tumayo. Matagal na siyang hindi gumagalaw, kaya medyo naninigas ang katawan, at kumaluskos ng malakas ang mga buto. Lin Feng, nasa tribo ko tayo. Sabi ni Mr. Xiao. Nakita ni Lin Feng sina Mr. Xiao at Tantay, at pagkatapos ay si Tang Yuyu, at kumirot ang kanyang puso. Tang Yuyu. Sabi ni Lin Feng, nakayuko at iniunat ang kanyang kamay. Hinaplos niya ang mukha nito at sinabi, Mr. Xiao, kumusta ka na? Ang kanyang mga pinsala ay kasing lubha ng sa iyo, ngunit mas malakas siya kaysa sa iyo, kaya kailangan niya ng mas maraming oras upang makabawi. Hindi ko alam kung kailan siya majay gising, pero hindi mo kailangang mag-alala. Sabi ni Mr. Xiao sa kanya. Tumanggo si Lin Feng. Nag-condense siya ng kaunting lakas, tumayo, at naglakad palayo. Sinabi niya, Mr. Xiao, alisin mo ako sa tribo. Ha? Medyo nagulat si Mr. Xiao, ngunit tumanggo at pinaalis si Lin Feng. Nang dumating si Lin Feng sa labas ng tribo, ang nagbabantang puwersa ay lumabas sa kanyang katawan. Sa kalangitan, lamambat ang lakas ng Deva Marakalpa. Sa ikalimang pagkakataon, ang aking pisikal na lakas ay muling tumaas. Tiningnan ni Lin Feng ang lakas ng Deva Marakalpa sa kalangitan, pagkatapos ay tumingin kay Mr. Xiao. Ang lakas ng katawan mo nag-mature for a year, syempre lumakas ka. Ang mga epekto ng lakas ng Deva Marakalpa na hinigop mo ay hindi pa nagkaroon ng oras na lumitaw. Sabi ni Mr. Xiao. Tumanggo si Lin Feng. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay bumaba mula sa langit at binomba muli si Lin Feng. Napakasarap sa pakiramdam. Ang galing. Sabi ni Lin Feng, itinaas ang kanyang ulo sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay itim. Gaano kaaya-aya. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay hindi na makapinsala sa kanyang katawan. Gayunpaman, wala na siyang sensasyon tulad ng dati. Sa pagkakataong ito ay mas kaaya-aya dahil ang kanyang mga kalamnan ay nakaramdam ng pamamanhid pagkatapos na gumugol ng maraming oras sa isang pagkawala ng malay, at ngayon ay ginagawa ang mga buhol. Sa sandaling iyon, mas maraming ilaw ng demonyo ang nagpapaliwanag sa kanyang katawan at kumislap. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay binomba ang kanyang kaluluwa sa pangalawang pagkakataon. Tumalon si Lin Feng sa hangin. Binomba siya ng ikatlong alon. Mr. Xiao, ilang oras na ang lumipas mula noong labanan sa Chitian Holy Town? Tanong ni Lin Feng habang ang lakas ng Demon Kalpa ay binomba ang kanyang katawan. 1 taon. Sagot ni Mr. Xiao. 1 taon. Kamusta si Mengqing? Retorika na tanong ni Lin Feng. Tumingin siya sa langit at nagtaka. Munting bata, ipinanganak ka na ba? Ang ika-4 at ika-5 alon ay binomba ang kanyang katawan. Ang mga alon ay nagiging mas malakas, ang kalangitan ay nagalit dahil si Lin Feng ay nakatingin sa kanila ng masama. Ang ika-6 na alon ay binomba siya. Ipinaalala nito sa kanya ang labanan. Ji Chang, Zuo Qing, ang Holy Jade Princess, kumusta kayong lahat? Kung buhay ka pa, manatiling buhay, ako mismo ang darating at ako mismo ang kukuha ng buhay mo. Ang Qi ni Lin Feng ay lalong naging nakakatakot. TNC Dynasty, Great Desert Dynasty, Ancient Jade Dynasty, Ji Clan, Pei Clan, Zuo Clan, kumusta kayong lahat? Tanong ni Lin Feng, nakangiti sa malamig at masamang paraan. Binomba siya ng ika-7 alon. Ang ika-8 alon ay namuo sa kalangitan. Snow Clan, Ancient Holy Clans, baka sa hinaharap, kapag pumunta ako sa Snow Clan, hindi lang ako pupunta doon para sunduin si Mengqing. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Nanginag si Mr. Xiao nang marinig niya si Lin Feng. Bumagsak ang ika-8 alon. Namangha si Mr. Xiao. Si Lin Feng ay mas determinado kaysa sa naisip niya. Sa loob ng 20 taon, tiyak na pupunta si Lin Feng sa Snow Clan. Ang ika-9 na alon ay nag-condense, ang lupa at langit ay nagsimulang sumipol. Tapos, bumagsak ulit ito sa kanya. Lumabas si Demon Chi mula sa mga mata ni Lin Feng at bumaril sa kalangitan. Sumigaw siya. Mamatay. Lumipad pa itaas si Lin Feng at sinuntok ang Deva Marakalpa sa kalangitan. Malakas na yumanig ang lupa at langit, bumagsak ang kulog. Ang Deva Marakalpa ay halos tumigil, at isang butas ang lumitaw. Lumipat si Lin Feng sa mga ilaw ng Deva Marakalpa sa itaas ng langit at pinaliguan ang mga ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2059, Top Level Physical Strength. Ang mga ilaw ng demonyo ay kumikislap sa paligid ni Lin Feng. Pagkatapos ng ika-9 na alon, ang mga ulap ng demonyo ay tuluyang naghiwa-hiwalay at muling lumitaw ang asul na kalangitan. Gayunpaman, si Lin Feng ay napapalibutan pa rin ng nakakatakot na enerhiya ng demonyo. Para siyang demonyong hari. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, naramdaman ng pag-crack ng kanyang mga buto. Nakaramdam siya ng saya. Iyon ang ika-5 beses na nalinas siya ng lakas ng Deva Marakalpa bilang isang mataas na antas na emperador. Ang kanyang pisikal na lakas ay muling nadagdagan. Ang mga pamamaraan ng pagpapagaling ni Mr. Xiao ay hindi kapani-paniwala. Maaari niyang pagalingin ang mga tao ngunit maaari niya rin silang gawing mas malakas kaysa dati. Kahit na ang mga tao sa tribo ay hindi masyadong malakas sa simula, inilalapat nila ang parehong panuntunan sa lahat, na ang mga great talent ay dahan-daang nag-mature. Tiyak na naging malakas ang pagsabog ni Tantay.
At mas mabilis silang umuunlad sa paglipas ng panahon. Naisip ni Lin Fang. Tumingin siya kay Mr. Xiao. Tumayo si Mr. Xiao sa tabi niya at malumanay ng ngumiti. Lin Fang, ang iyong pisikal na lakas ay mas mataas kaysa sa mga tao ng aking tribo sa parehong antas ng paglilinang. Ang iyong mga demonyo ay agresibo, maaari ka ring tumayo sa paglilinis ng Deva Mara Kalpa ng direkta. Mr. Xiao, ang mga holy scripture na napag-aralan ko ay tinatawag na Indestructible Deva Mara skills and techniques, pero hindi sila kompleto. Sigurado akong magiging kapaki-pakinabang sila sa iyong tribo. Nagbibigay ito sa mga cultivator ng lakas ng pagsabog. Ipapadala ko ang mga ito sa iyo gamit ang aking makajos na kamalayan. Sabi ni Lin Fang kay Mr. Xiao. Ang pilosopiya ng aking tribo ay ang patuloy na pagunlad ng paunti-unti. Nag-aaral sila kung ano ang gusto nila. Ngunit tama ka, ang pagkakaroon ng gayong mga kasulatan ay magiging kapaki-pakinabang. Salamat, sabi ni Mr. Xiao. Tumango si Lin Fang at ipinadala ang mga kasanayan ng demonyo kay Mr. Xiao. Mr. Xiao, ang mga kasanayan at diskarteng iyon ay lubhang agresibo. Ang lakas ng Deva Mara Kalpa ay hindi lamang umaatake sa pisikal na katawan ng isang cultivator, inaatake din nila ang kaluluwa. Ang mga taong walang makapangyarihang kaluluwa ay hindi maaaring pag-aralan ito ng walang ingat. Dapat silang mag-ingat. Babala ni Lin Fang. Natural na naiintindihan ni Mr. Xiao. Pareho silang bumalik sa tribo. Lumapag si Lin Fang sa tabi ni Tang Yuyu. Hinaplos niya ang mukha nito at malumanay na sinabi. Bata, paano ka naging tanga? Bakit ka nagpanggap na hindi tayo magkakilala? Bakit mo ako lihim na pinrotektahan? Bulong ni Lin Fang. Tumingin siya kay Mr. Xiao at sinabi. Mr. Xiao, kailangan mo pa ba siyang bigyan ng gamot? Hindi, kapag dumating ang tamang oras, madyay gising siya. Sabi ni Mr. Xiao, umiling-iling. Itatago ko siya sa tabi ko. Sabi ni Lin Fang kay Mr. Xiao. Hindi tumanggi si Mr. Xiao, tumango siya at sumangayon. Sige. Dinala ka ni Lin Fang sa kanyang mundo ng mga espiritu. Isang taon na niyang hindi nakikita ang pamilya niya. Nang makita siya, hindi nila binanggit si Meng Ching. Matagal na siyang hindi bumabalik. Napagtanto nilang may nangyari. Si Lin Fang ay hindi bumalik upang makita sila sa loob ng isang taon, nakakaiba. Karaniwang madalas bumalik si Lin Fang. At bakit hindi bumalik si Lin Fang kasama sina Zetian at Meng Ching? Ipinaliwanag ni Lin Fang ang ilan sa mga nangyari. Kahit na hindi sila nagtanong, kailangang sabihin sa kanila ni Lin Fang ang ilang bagay. Hindi niya maitago ang katotohanan, kaya sinabi niya sa kanila ang lahat. Alam nilang ligtas si Meng Ching kahit papaano. Sa kasamaang palad, hindi makontak ni Lin Fang si Meng Ching kahit na ang kanyang jade talisman. Inilagay ni Lin Fang si Tang Yuyu sa isang blow-up lotus at doon din siya nagsanay ng paglilinang. Nanatili siya sa kanya sa loob ng 7 araw at pagkatapos ay pumunta sa lawa ng demonyo upang mapabuti ang kanyang katawan ng Deva Mara. Ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na tumaas. Si Lin Fang ay gumagawa ng higit na pagsisikap kaysa sa dati, napakatindi tungkol sa kanyang paglilinang. Siya ay gumugol ng kalahating buwan sa Demon Pond sa pagkakataong ito, at pagkatapos ay nilinis ni Deva Mara Kalpa ng 2 beses pa. Nakakakilabot na ang kanyang pisikal na lakas. Ang kanyang Deva Mara Body at Deva Mara Kalpa Strength ay magkaibang bagay. Deva Mara Kalpa Strength made his physical body more powerful, while his Deva Mara Body made his strength even explosive. Alam ni Lin Fang na 2 beses lang niyang linisin ang kanyang katawan sa pagkakataong ito. Ang pangatlong beses ay nakakapinsala. Gamit ang gamot na ibinigay ni Mr. Xiao kay Lin Fang sa loob ng 1 taon at ang lakas ng Deva Mara Kalpa at ang katawan ng Deva Mara, ang pisikal na lakas ni Lin Fang ay madaling umabot sa tuktok ng Huang Chi Layer. Madali niyang madurog ang mga cultivator sa tuktok ng Huang Chi Layer sa mga araw na ito. Gayunpaman, walang limitasyon, palaging posible na maging mas malakas. Si Ji Chang at ang iba pa ay nasa tuktok na ng Huang Chi Layer, ngunit si Lin Fang ay wala. Sa parehong antas ng paglilinang, mas malakas sana siya kaysa sa kanila. Sa oras na ito, hindi alam ni Lin Fang na narating na niya ang tuktok ng Huang Chi Layer. Hindi masisira ang kakayahan ng Deva Mara Kalpa, ang katawan ng Deva Mara, kapaki-pakinabang ang mga ito. Bulong ni Lin Fang sa sarili habang nilisan niya ang mundo ng mga espiritu. Wala siyang oras na sayangin. Wala rin siyang panahon para makasama ang kanyang pamilya. Kahit na si Shiju Laoxian at ang Snowclan Saint ay nagkasundo sa limitasyon na 20 taon, ayaw ni Lin Fang na maghintay ng ganoon katagal. Gusto niyang makita si Meng Ching at ang kanyang sanggol sa lalong madaling panahon. Ang Holy City ay ang pinakasentrong lungsod ng Dark Knight Region. Hindi pa ito nawalan ng reputasyon, at palaging may mga henyo. Si Chu Chunqiu pa rin ang unang cultivator sa Imperial Ranking List. Ang pangalawa ay hindi na si Lin Fang, si Ji Chang na naman. Ang pangalan ni Lin Fang ay nawala na sa Imperial Ranking List. Ang mga tao ng Great Imperial Palace ay kumbinsido na si Lin Fang ay namatay sa panahon ng mahusay na labanan sa Chitian Holy Town, at kahit na hindi siya namatay, malamang na hindi niya maibalik ang kanyang orihinal na lakas. Marami pang ibang tao mula sa tuktok ng Imperial Ranking List ang nagsisikap na maging mga Great Emperor. Ang Imperial Ranking List ay isang simbolo lamang. Ang lakas ay mas mahalaga. Sa araw na muling lumitaw si Lin Fang sa Holy City, siya ba ay isang panauhin sa Holy City o ito ba ay tulad ng kanyang bagong bayan?
Si Linfang ay nasa isang restaurant, nakasuot ng gray na roba at naka-plated na sombrero na kawayan. May belo sa paligid ng sombrerong kawayan na nakatago sa kanyang mukha. Kamukha niya ang Watchers noon. Hindi muna siya bumalik sa Champion University. Ang restaurant na ito ay malapit sa G-Clan at sa kanila. Sa Holy City, ang mga sinaunang Holy Clan ay lahat ay may mga restaurant at mga ganoong lugar. Ito ay isang paraan ng pag-aaral tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari. Bukod pa riyan, mayroon ding mga mamamahayag, especially Iya, at mga espesyal na ahente ang Ancient Holy Clans sa Holy City. Ganyan kinokontrol ng Ancient Holy Clans ang mga lungsod. Narinig ko na pinatay ni Chu Chunqiu ang isa pang Great Emperor. Nakakakilabot. Baliw siya gaya ng ninuno niya. Oo, at hindi pa nararating ni Chu Chunqiu ang pinakatuktok ng Huang Chi layer. Talagang nakakatakot. Pinaliit siya ng lahat. Sigurado akong king type ang katawan niya. Siya lang ang bagong King Chu. Ang mga tao sa mga restaurant ay kadalasang nagsasalita tungkol sa mga emperador. Wala silang masyadong alam tungkol sa mga Great Emperor, mas karaniwan ng mga emperador. Maraming bagay ang pinag-uusapan tungkol sa kanila. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga emperador, pangunahing iniisip nila ang pinakamahusay, sina Ji Chang, Chu Chunqiu, at iba pa. Sinusubukan ni Ji Chang na makapasok sa Di Chi layer. Malalampasan niya muli si Chu Chunqiu. Hehe, siguro. May tumawa pa. Miyembro ito ng G-Clan. Patuloy na binibiro ng mga tao si Ji Chang kahit alam nilang hindi kasing lakas ni Chu Chunqiu si Ji Chang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may nagpa siya na gawin ang kabaligtaran. Si Ji Chang ba ang natalo ng medium level na emperador na iyon? Nakakatuwa, pinag-uusapan mo siya na para bang isa siyang hindi pa nagagawang henyo. Ha? Napakamatapang. Bulungan ng karamihan. Gayunpaman, ang pagsasabi na sa isa sa mga restaurant ng G-Clan ay walang ingat. Anong kahihiyan din para sa G-Clan? Ang mga cultivator ng G-Clan ay tumingin kay Linfang ng malamig. Baloney. Iyong kamahalan, tiyak na lasing ka na para makapag-isip ng malinaw. Sino sa tingin mo para pag-usapan ang tungkol sa isang champion? Baloney. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa kanila ng malamig sa pamamagitan ng kanyang belo at walang pakialam na sinabi. Ang champion sa una ay pangalawa at pagkatapos ay nahulog siya sa ikaapat sa Imperial Ranking List. Iyan ay walang uliran. At walang masyadong malalakas na cultivators G-Clan. Ang lalaking iyon ay napapaligiran pa ng daan-daang tao at marami sa kanila ang napatay niya. Iyon ay isang bagong pahina sa kasaysayan ng Holy City. Inilabas ng lahat ng mga kabataan sa restaurant si Chi at agresibong tumingin sa kanya. Bakit mo kami G na ganito? Si Linfang ay may riktes ng ngiti sa likod ng kanyang belo. Siyempre, pinoprovoke lang niya sila, naghiganti siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2060, Pagkatay. Makikita mo ito sa ganoong paraan. Mahinahong sabi ni Linfang. Ang mga kabataan ng G-Clan ay natulala, lahat sila ay tumayo at naglakad patungo kay Linfang. Pinalibutan siya ng mga mapang-api na enerhiya. Marami pang ibang tao ang umatras kay Linfang. Masyado siyang mapangahas. Kamahalan, hindi ka mahina. Tuturuan kita ng magandang leksyon. Galing ako sa G-Clan, makikita mo na hindi mo kayang saktan ng G-Clan. Sabi ng isang tao sa harap ni Linfang. Mukha siyang kalmado at mahinahon. Naalala pa rin ng G-Clan na si Ji Chang ay natalo ni Linfang kamakailan, at napatay din niya ang marami sa kanilang mga tao. Hindi nila ito makakalimutan. Ngayon ay may nakakagulat sa kanila dahil doon sa isang restaurant na pag-aari nila. Mga tao ng G-Clan. Nang marinig ni Linfang ang lalaki, ang mesa sa harap niya ay sumabog. Napatingin siya sa nagsalita, at nagsimulang manginig ang binata. Ikaw na koma ka dahil sa mga tao mula sa G-Clan. 3 beses na siyang sinubukang patayin ng G-Clan. Kinailangan nilang bayaran iyon. Tumayo si Linfang at naglakad pasulong. Naramdaman ng taong iyon ang nakakatakot na kapangyarihan ni Linfang. Nagulat siya at natakot sa pressure. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at napuno ng demonyo ang hangin. Natigilan ng malakas na cultivator ng G-Clan. Malakas siyang sumigaw at sumuntok kay Linfang. Isang Saiyan Dragon ang lumitaw at hinarang ang suntok na pag-atake ni Linfang. Nagkaroon ng kaluskos habang nadudurog ang mga buto ng cultivator na iyon. Ang demonyong suntok ni Linfang ay patuloy na umuusad at tumusok sa kanyang puso na parang kutsilyo sa mantikilya. Ang kanyang katawan ay itinulak palayo, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng husto at sumabog. Namangha ang mga tao sa restaurant, tumibok ang kanilang puso sa kanyang ginawa. Napakalupit. Napatay niya kaagad ang isang miyembro ng G-Clan. Ang mga miyembro ng G-Clan ay namangha. May nangahas na pumatay ng mga tao mula sa G-Clan sa isang restaurant na pag-aari nila. Nangahas si Linfang. Hindi lang isa ang pinatay niya, hindi lang mga high-level emperors ang pinatay niya, pinatay din niya ang mga medium-level na emperor at low-level emperors. Kinasusuklaman niya ang G-Clan. Sa tuwing naiisip niya ang kanilang mga Saint Emperors na umatake kay Tang Yuyu, lalo siyang nagagalit. Gusto niyang patayin silang lahat. Sa makatuwid, walang awa si Linfang. Hindi siya nagdalawang isip. Patuloy niyang sinuntok ang lahat ng mga taong iyon, at napakabilis, maraming bangkay ang nakahandusay sa paligid niya. Natakot ang mga tao. Nakakabaliw ang lalaking ito.
Gayunpaman, nakapatay lang siya ng maraming matataas at katamtamang antas na mga emperador na nangangahulugang napakalakas niya. O mahina lang ba ang mga emperador ng Ji-clan? Siyempre, hindi lahat sila pinatay ni Lin Feng, sinabi niya sa isa. Napakahina ng mga miyembro ng Ji-clan. Pumunta at ipaalam kay Ji Chang na may gustong ipakita sa lahat na ang pagbibigay sa kanya ng titulong champion ay isang kahihiyan. Papuntahin mo siya dito. Pagkatapos, sinipa ni Lin Feng ang taong iyon na bumagsak sa pader, tumagos dito, at lumipad palayo. Pinagalitan niya si Ji Chang. May nag-uudyok kay Ji Chang, isang mataas na antas ng emperador. Siya ba ay kasing lakas ni na Chu Chunqiu at Lin Feng? Pumunta at ipaalam sa angkan. Kaya dumating ang lalaking ito at pinatay ang mga tao ng Ji-clan dahil gusto niyang lumabas si Ji Chang. Napakalakas niya. Kaya niyang patayin ang matataas na antas ng mga emperador ng Ji-clan sa isang suntok. Iniisip ko kung kasing lakas ba siya ni Ji Chang o hindi. Dahil pinoprovoke niya ang Ji-clan, dapat malakas siya. Siya ay dapat namula rin sa isang sinaunang Holy Clan. Ang mga taga-Masid ay patuloy na nag-isip. Mabilis na kumalat ang balita. Narinig din ito ni Ji Chang. Si Lin Feng ay nasa restaurant pa rin, umupo siya muli at mahinahong naghintay. Parang wala siyang pinatay. Alam niya na kung dumating siya para ipakita ang kanyang mukha, hindi papayag ang Ji-clan na lumabas si Ji Chang. Isang taon bago nito, 8 malalakas na cultivator ang nagsanib kamay upang labanan siya, at si Ji Chang ang unang taong gusto niyang patayin. Napakabilis, dumating ang ilang miyembro ng Ji-clan, ang kanilang mapang-ipang lakas ay sumalakay sa restaurant. Maraming tao ang nanginginig. Isa itong Great Emperor. Halika dito. Paputok na sigaw ng cultivator. Naunawaan ng karamihan at tumingin kay Lin Feng. Gayunpaman, nang ang lahat ay tumingin sa kanya, kumilos siya na parang walang narinig. Paimpal siyang umiinom. Sa pagkakataong iyon, malakas na yumanig ang restaurant, parang guguho. Mabilis na umalis ang mga tao. Si Lin Feng ay nag-iisa doon. Kumalat ang mga kaluskos, gumuho ang restaurant at naging abo. Sino ka? Tanong ng miyembro ng Ji-clan. Ang pinuno ng grupo ay isang Great Emperor. Sobrang bad mood siya. Sinubukan niyang intindihin, ngunit patuloy siyang nabigo. Bilang resulta, ang kanyang katayuan sa lipunan ay patuloy na nahuhulog sa loob ng Ji-clan. Nang marinig niya na may nagsabing mahina ang Ji-clan, lalo siyang nagalit, at isinama niya ang ilang malalakas na emperador. Nasaan si Ji Chang? Walang pakialam na tanong ni Lin Feng, ngunit hindi man lang niya iniling ang kanyang ulo para tingnan sila. Nabigo si Lin Feng. Maraming tao ang gustong hamanin si Ji Chang sa Holy City, ngunit lumalaban lamang siya sa mga may sapat na lakas. Sabi ng Great Emperor. Nakakaawa katulad ng isang ligaw na aso. Ang taong iyon ay patuloy na nabigo at tinatrato mo siya na parabang siya ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator. Hindi nakakagulat na ang Ji-clan ay nagpadala ng mga Saint Emperors upang labanan ang mga Emperor. Nanunuyang sabi ni Lin Feng. Hindi na nagulat ang mga tao sa di kalayuan, buong oras na siyang nagsasalita ng ganyan. Nagtataka sila kung sino siya. Sino siya? Bakit siya naging matapang? Nang sabihin niyo ni Lin Feng, ang Great Imperial Qi ay sumalakay sa kapaligiran at binura ang kalangitan. Ang mga cultivator sa likod ng Great Emperor ay mukhang handa ng sumabog. Ji Fenglai, pumunta ka at patayin mo siya. Sabi ng Great Emperor sa katabi niya. Mabilis na lumakas si Ji Fenglai sa mga araw na ito. Naiintindihan niya si Destructive daw. Napakalakas niya at nasa Imperial rank ang list na siya, iniisip ko kung kaya niyang labanan siya. Nagdaldala ng mga tao nang marinig ang pamilyar na pangalan na iyon. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mga emperador na nakauunawa sa kapangyarihan ng Dao at sa mga hindi nakakaunawa. Ang cultivator sa itim na damit ay hindi naglabas ng kapangyarihan ng Dao. Naiintindihan ba niya ang kapangyarihan ng Dao? Kung hindi, nasa panganib siya. Ngunit malamang na ginawa niya dahil gusto niyang hamanin si Ji Chang. Tumalon si Ji Fenglai at pinakawalan si Destructive Dao, nanginginig ang hangin sa kanya. Umihip ang hangin, kasama nito ang pagbagsak ng langit. Mamatay. Lumapag si Ji Fenglai sa harap ni Lin Feng. Gayunpaman, lumipad si Lin Feng at pinakawalan ng demonyong si Qi kay Ji Fenglai. Nagulat ang mga tao nang biglang sumabog si Ji Fenglai. Iyan ay, paano ito posible? Naiintindihan ni Ji Fenglai ang kapangyarihan ng Dao, at pinatay siya ng lalaking iyon sa isang suntok. Naglabas siya ng mga demonyong cosmic energies. Gaano nakakatakot. Natigilan ng mga nanonood. Higit pa rito, napakabilis ni Lin Feng na hindi nila naintindihan ang ginawa ni Lin Feng. Ang sumabog na bangkay ay lumapag sa harap ng Great Emperor. Cyan Dragon whistles. Malakas na sigaw ng Great Emperor. Kaagad, lumitaw ang isang Cyan Dragon, itinapon ni Lin Feng ang sarili sa dragon at sinuntok ang ulo nito. Ang mga tao ay namangha. Mamatay. Ang Great Emperor ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa nakikita ng karamihan sa kanila. Napunit ang hangin nang humagupit ang ilang Cyan Dragon patungo kay Lin Feng. Bilang tugon, naglabas si Lin Feng ng nakakatakot na Demon Intent na mas malakas kaysa sa cosmic energies ng Great Emperor. Paano ito posible? Isa siyang emperador. Bakit mas malakas ang kanyang cosmic energies kaysa sa akin? Hingal na sabi ng Great Emperor. Sumigaw siya ng may pag-aalinlangan, ang mga Cyan Dragons na gumagapang sa kalangitan.
Gayunpaman, dinurog sila ni Lin Fang at nagpatuloy ang kanyang kamao, hindi napigilan. Nagkaroon ng nakakabinging explosive impact. Ang mga tao ay namangha nang ang Great Emperor ay agad na humiwalay.